전하는 저도 그렇지만 저기 여러분들도 참 피곤하지 않습니다. Alam ko po na nakakapagod. Yung pag-upo nyo po dyan. 그런 이 훈련을 통해서 하나님께서 크신 은혜를 주시길 바랍니다. Naniniwala po ako na dito sa ating training po na ito ay ating pong maranasan at patanggap ang pagpapala ng Diyos. 자, 2강부터 시작한 그 강의는 이 5강 메시아 그리스도를 향해 왔던 겁니다. At mula ko kanina, simula tayo sa lecture 1, ngayon ay nasa lecture 5 tayo, na magtutukoy po patungkol sa Mesiyas, sa Mesaya. 히브리어로 메시아, 그다음에 헬라어로 그리스도라고 얘기합니다. At alam po natin na ang Mesaya po ay ang Hebrew term, samantalang ang Greek term naman po ay Christ. 인간은 이 메시아가 절대적으로 필요합니다. Itong Christ na to po, o Kristo, ay kailangan po ng tao. 인간에게 있는 수많은 문제가 창세기 3장 16절부터 24절에 요약되어 있는데요. At makikita ko natin po yung napakaraming problema na meron ng tao sa Genesis chapter 3, verse 16 to 24. 이 문제의 원인이 창세기 3장에 나와 있습니다. At makikita ko natin kung ano po ang naging source ng problema na ito sa Genesis chapter 3. 우리 지난 시간에 보셨던 것처럼 사단으로 인하여 범죄하여 하나님과 끊어졌기 때문에 모든 문제가 왔습니다. At nakita natin sa mga nakaraang lecture natin na dahil po sa pagkahiwalay po ng tao sa Diyos, nagsimula po ang lahat ng problema. 근데 조금 보시면 알겠지만, 자세하게 보시면 알겠지만 이 문제만큼은 인간에게 답이 없습니다. 힘이 없습니다. 이길 수 있는. At kung gaano po kalaki ng problema na meron tayo, ay wala din pong pwedeng solusyon na kayang gawin ng tao. 암만 강해도 사단을 이길 자가 없고 Dahil po ang tao, wala po siyang lakas sa paglabanan po si Satan. 자기의 죄를 해결할 자가 없고 At wala din po tayong kakayahang patawarin o bigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. 스스로 하나님을 만날 수 있는 자가 없습니다. At wala din pong taong kayang makatagpo ang Panginoon by himself. 인간 스스로는 절대 해결할 수 없다. Wala akong kayang gawin ng tao on his own. 그래서 해결자가 절대적으로 필요하다. Kaya kailangan po natin ng solusyon sa problema pong ito. 여러분, 하나님께서 삼위일체 하나님께서 내놓으신 해법이 메시아라고 하는 해법입니다. At yung Panginoon natin, ang ating God 3-in-1, ay may binigay na solusyon sa atin at sa pamamagitan po ng Messiah. 여러분, 구원이라고 얘기하는 문자는 굉장히 크고 심오합니다. Alam niyo po yung salitang salvation ay napakalawak at napakalaking term. 하지만 그냥 이거 아주 심플하게 한번 설명을 해보면 Ngunit kung bibigyan natin ng simpleng paliwanag, 구원은 어디에서 건진다고 표현할 수가 있습니다. ay makita ko natin ang kaligtasan po, ang kahulugan po nito ay ikaw ay hinango mula sa isang lugar. 인간이 너무 심각한 문제 가운데 빠져있고 스스로 해결할 수 없고 빠져나올 수 없기 때문에 건져낸다. 이걸 가지고 구원이라고 얘기할 수가 Ibig 있겠습니다. sabihin po ng salvation, ang tao po na nandoon sa sitwasyon na malala, napakaseryoso, wala siyang kayang gawin para dun sa problema na yon, ay hinango ka ng Panginoon, you were taken out from that situation, yun po yung pwede nating masabing kaligtasan. 인간이 어디에 빠져 있습니까? Nasaan po ba nakalugmok ang tao? Saan po ba siya naroon na problema? 순서를 약간 조금 달리해서 이 3번에 보면 3번에 창세기 3장 15절, 이사야 53장 5절 6절, 이사야 7장 14절이 나와 있습니다. Yun. Makikita ko natin iyan sa Genesis chapter 3 verse 15. Basahin mo natin ang Genesis chapter 3 verse 15 po. Ano pong sabi sa Genesis chapter 3 verse 15? Sige, basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Kayo ng babae aking pag-aawahin, binhi niya lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. 성경은 우리 인간이 죄인이며 사단에게 사로잡혀 있고 하나님을 떠나 죽어 있다고 얘기하고 있습니다. Ang Biblia po, ang sabi po sa atin, tayo po ay nandoon sa kasalanan
at tayo po'y naging bihag po ni Satanas, at tayo po'y nahiwalay po sa Diyos. Yun po ang sabi sa Biblia. 그 문제 가운데서 우리를 건져내시는 분이 그리스도라고 설명합니다. At ang sabi doon, mula sa problema na yun, ang tanging Diyos at may kakayahan lamang para tayo maalis doon, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. 성경 전체가 이 메시아에 대한 예언인데 메시아에 대한 예언과 성취인데 가장 극명하게 메시아를 표현한 몇몇 구절이 먼저 창세기 3장 15절입니다. At marami po ang nagpapatunay na si Jesus ay Mesiyas, patungkol sa Mesiyas, ngunit isa sa mga pwede natin gamitin upang mapaliwanag ito ay ang Genesis chapter 3 verse 15. 여자의 후손이 네 머리를 상하게 할 것이라는 겁니다. Ano pong sabi ho dito, yung babae daw ay aking pag-aawayin, binhimot, binhi niya laging paglayo. 여자의 후손으로 오실 메시아 그가 사단의 네 머리를 상하게 할 것이다. Anong sabi ho? Itong ang Panginoong Hesukristo na Mesaya, anong gagawin mo niya? Wawasakin, dudurugin yung ulo ni Satan. 그리고 이사야 53장 5절 6절입니다. Tinanong natin ang Isaiah 53 verse 5 at 5 to 6. Ano po ang sabi sa Isaiah 53 verse 5 to 6? 1 to 3, go, basa. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas sa kanyang tinanggap. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. 메시아가 이 땅에 오셔서 고난 받으실 것인데 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 그 메시아에게 담당시키셨다고 얘기해요. Ang sabi mo ng Panginoon pinagpadala ng tagapagligtas sa atin at sa Mesiya po na yun ay sa kanya po ibinigay lahat ng kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. 그리고 이사야 7장 14절입니다. At tinanong natin Isaiah chapter 7 verse 14. Anong sabi ho? 1, 2, 3, go, basa. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. 임마누엘 하나님이 우리와 함께 하신다고 하는 뜻입니다. Ang ibig sabihin ng Emmanuel po is God with us, kasama natin ang Diyos. 메시아의 다른 이름이 임마누엘입니다. Ang ibang pangalan po ng salitang Mesiya ay Emmanuel. 그 일을 하시겠다는 얘기죠. Ibig sabihin po, ang Panginoon ang siyang gagawa. 하나님과 끊어져 있는 우리로 하여금 다시 하나님과 함께 할 수 있는 그 일을 메시아가 하실 것이라고 하는 뜻입니다. Na ang Panginoon at ang tao po'y nagkahiwalay, ngunit ang Mesiya ang siya pong muling magiging paraan at solusyon upang magkatagpo ulit ang Diyos at ang tao. 여기서 우리 한번 생각을 해보십시다. Ito po, dito kailangan natin isipin 하나님은 이름을 굉장히 귀하게 여기세요. na ang Panginoon po talagang pinapahalagan niya po ang 왜 pangalan. 그러냐면 이름은 그 사람의 전부, 그 사람의 본질을 뜻하기 때문에 그래요. Dahil po yung pangalan ng isang tao, yan po ay nagbibigay po ng kanyang kahulugan, ng kanyang pong value, napakakalaga po ng pangalan. 그래서 결정식일 때마다 사람의 이름을 바꿔줍니다. Kaya naman po napakalaga ho na sa kanila po, pag sila po ay magkakaroon po ng mga ceremonies, binibigyan po ng tunay na pangalan. 성경에 이름 바뀐 예를 여러분들이 잘 아실 것입니다. Di ba po sa Biblia, maraming pong tao ang pinalitan ng Diyos ng pangalan. 아브라함을 아브라함으로 바꿨습니다. Di ba? Abram ay naging Abraham. 사례를 사라로 바꿨습니다. Si Sarai ay naging Sarah. 시몬을 베드로로 바꿨죠. Si Simon ay naging Pedro. 그리고 사울을 바울로 Si 바꿨습니다. Saul ay naging Pablo. 왜 그러냐? 하나님 앞에서는 이름이 중요하기 때문에. Bakit po? Dahil sa harapan ng Diyos, napakahalaga po ng pangalan. 네, 그런 하나님이 우리를 구원할 그 직분자 이름을 뭐라고 썼냐면 메시아 이렇게 썼다는 거예요. Ibig sabihin po, ang Panginoon, napakahalaga niya po sa atin na ang kanyang sinulat po ng pangalan ay Mesiyas. 이 인간이 만든 게 아니에요. Hindi ito ginawa mo ng tao. 하나님이 메시아를 보내겠다고 얘기했어요. Ang Panginoon po ang nagsabi na siya magpapadala ng Mesiyas. 그 말은 이 이름 안에 사실은 이분이 오셔서 할 모든 것이 이 이름 안에 다 들어있다는 얘기예요. Ibig sabihin po, sa pangalan po ng Mesiyas, lahat ng kanyang gagawin po na misyon, doon po nakapaloob sa pangalan ng Mesiyas. 메시아, 즉 그리스도는 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. Ibig sabihin po ng Messiah at yung Kristo sa Greek, ang kahulugan po nun po ay tao po binuhusan ng lakis or anointed one. 기름 부음 받은 자라고 하는 이름도 우리 하나님 허락하셨고 이스라엘의 역사 안에 누가 기름을 받는 직분인지를 하나님 그 역사 안에서 창조하셨습니다.
Alam po natin na ang Panginoong Kristo, He is the Anointed One. Ngunit sa history din po ng Israel, sino-sino po ba yung mga anointed, yung mga binuhusan ng langis para inanoint sa history mo ng Israel? 기름을 붓는다는 얘기는 하나님께서 특별하게 선택했다, 성별했다 이런 뜻을 가지고 있습니다. Ibig sabihin po sa kanilang history, ang tao pong binuhusan ng langis o inanoint, yan po yung mga taong pinili, hinirang po ng Panginoon. 그래서 성결케 하는 의미로 기름을 뿌리는 것 중에는 뭐 성막안에 여러 가지 기물들을 비롯해서 이런 일도 있었고 이방왕 고레스에게도 기름 부음 받은 자라고 하는 표현이 있기도 했지만 전통적으로 세 가지 직분자에게 기름 부음 받은 자라고 하는 표현이 있습니다. Sa Biblia ho makikita natin yung mga instances kung saan nabigay na buhos ho ng langis. Pero sa history ng Israel, meron po tatlong tao ang siya pong anointed, yung binubuhusan po talaga ng langis para po anoint. 우리가 레위 같은 데 보면 제사장 아론이 세우실 때 기름을 붓는 걸 우리가 기억합니다. Di ba makita ho natin sa Book of Leviticus, si Aaron po nang siya inanoint bilang isang priest. 그리고 Binuhusan po siya ng langis. 다윗이나 사무엘을 기름 부어줘서 왕 세웠다는 그 기록을 우리가 알고 있습니다. Maging po si David and Samuel sa instance po na yun, sila po'y nabuhuso ng langis. 하나님이 엘리야를 불러서 네 다음에 엘리사 선지자에게 기름 부어줄 것에 대한 얘기 우리가 알고 있습니다. At maging po si Elijah, na siya po'y binuhusan niya po si Elias po ng langis para maging susunod po, nakita din po natin yung anointing doon. 왕 제사장 선지자에게 기름을 부어줬습니다. Ibig sabihin po sa mga priest, king, at prophet, binibigyan po ng pagbubuhos po ng langis. 하나님이 구별했다는 뜻입니다. Ibig sabihin po sila po ay pinili, sila ay hinirang na kaibaho from the rest. 하나님이 구별하신 이 세 직분자 왕 제사장 선지자가 기름 부음 받은 자입니다. Ibig sabihin po yung mga hari, pari, at yung mga propeta, itong tatlong hinirang na to, sila po yung binubuhusan ng langis. 조금 더 정확하게 얘기하면 그냥 왕, 그냥 선지자, 그냥 제사장이 아니라 참 왕, 참 제사장, 참 선지자를 얘기합니다. At hindi lang po tayo basta-basta nagsasabi na king, priest, or prophet, kundi they are the true king, true priest, and true prophet. 무슨 말인지 좀 설명을 해보면 Kailangan mo nating ipaliwanag ano bang ibig sabihin po 구약 ito. 성경 전체가 사실 세 직분자에 대한 얘기인데요. Ibig sabihin po, ito po ating pong Biblia ho, pag tinignan ho natin lalo na sa Old Testament, ay storya ho ng mga propeta. 구약의 후반부는 거의 선지서입니다. 선지자들이 주로 등장합니다. Di ba makita natin sa umpisa ng Old Testament, storya ho ng mga hari, di po ba? Sumunod doon, storya naman po ng mga propeta. 하지만 대부분 선지자임에도 불구하고 올바르지 못한 선지자들이 많았고 At makita natin, among the prophets din, may mga false prophets din. 참 선지자가 있어도 올바른 선지자가 있어도 영원히 살 수 없는 존재였습니다. Meron din pong mga priests, pero may mga tao po doon na kahit priest po sila, hindi naman po sila forever nabubuhay. 그래서 선지서를 통해서 우리에게 주신 메시지가 뭐냐면 참 선지자가 필요하다라고 결론 지을 수 있습니다. Kaya po, among sa mga prophets din, meron po tayong tinatawag na kailangan natin ng true prophet kasi marami pong false prophets. 구약의 중간은 역사서입니다. At makita ho natin po doon sa Old Testament yung history. 역사서에 자세하게 보면 전부 왕에 관한 얘기고요. Diba ho doon sa historical part ng Old Testament, istorya po ito ng mga hari. 이 왕이 여호와 앞에 선했느냐 악했느냐가 굉장히 중요한 At 포인트예요. napakahalaga ng point doon in the history ng mga hari kung sila ba ay naging mabuting hari o naging masamang hari. 지금도 이스라엘의 역사 가운데 이스라엘 모든 사람 인정하는 최고의 왕은 다윗 왕이었습니다. At lahat po ng tao nag-a-agree, lalo na sa mga Israelita, na among sa pinaka-best na hari po ay si David. 하지만 그 최고의 왕 다윗도 자기 부하를 죽이고 부하의 아내를 취하고 그리고 나서 인구 조사를 통해서 하나님의 엄청난 징벌을 받는 그런 일이 일어났습니다. Pero nakita naman po natin na si King David, kahit na siya po'y naging dakilang hari, nakita natin kung paano din siya bumagsak sa napakaraming kasalanan, may mga failure din po siya. 그 역사서를 통해서 주신 메시지가 뭐냐면 우리에게 참된 왕이 필요하구나 이렇게 해주신 메시지가 역사서라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. Kaya titingnan po natin, even in the history, ang mensahe po nito sa atin, kahit na marami pong haring lumipas, may mga magagaling na hari, ang mensahe po ay kailangan natin ng true king. Dahil itong mga hari na to, kahit gaano sila kagaling, pumapalpak sila. 구약의 앞부분은 모세오경입니다.
Di ba? Before po ng mga hari, doon po sa umpisang bahagi ng Old Testament ay yung mga story naman ni Moses. 모세오경의 주로 주된 포인트는 제사와 제사장입니다. Di ba po, ang story naman po, ang point naman po sa story ni Moses po ay yung mga priest naman, yung mga hari. 국가를 대표했던 아론 제사장이 등장하기 전에도 예를 들면 제사신의 사건들이 많이 나타났습니다. Bago pa ako dumating sa eksena ko si Aaron na isa pong pari, ay may mga instances na po ng mga isang pari po na nakita natin. 아브라함과 이삭 등이 족장 등이 가는 곳마다 제사 지내는 걸 우리가 알고 At 있습니다. nakita ko natin po yung mga birth offering po na ginagawa, mga sacrifices, even si Abraham, wherever he went, nandoon po yung kanyang birth offering. 출애굽시 유월절 어린 양을 바를 때 가장이 다 제사장의 역할을 감당해서 어린 양의 유월절 양의 피를 잡는 걸 우리가 알고 있습니다. At alam din po natin na during those times, yung mga priest po ang in charge para po gawin yung mga rituals ng birth offerings at yung mga offering at sacrificial system. 이 제사장이 백성들의 죄를 사하기 위해서 제사를 드릴 때 먼저 자기를 위해서 제사를 드려야 됩니다. 왜 그러냐? 본인이 죄인이니까. Yung mga priest din po, bago sila maghandog sa Panginoon, kailang handog po ng mga sakripisyo, anong ginagawa nila? Kailangan muna sila mismo humingi ng tawad, magpalinis. Bakit po? Dahil yung mga priest din nung time na yun, makasalanan din po sila. 그래서 사실 모세오경을 통해서 우리에게 주신 메시지가 뭐냐면 우리에게는 참된 제사장이 필요하다는 거예요. Kaya ano po mensahe naman ng panahon po ng mga pari? Ang mensahe po nito sa atin, kailangan natin ng true priest. 구약은 계속 이 세식분자들에 대한 언급입니다. Kaya itong Old Testament po, ito po yung tatlong bagay, tatlong mga tao na paulit-ulit po na sinasabi sa 왜 atin. 자꾸 세식분자들에 대한 언급일까요? Bakit kailangan itong tatlong anointed na ito ang binibigay po sa atin sa Old Testament? 지난 시간에 우리 인간의 문제를 살펴봤습니다. The mga last po nating lecture, pinag-usapan na po natin yung problema ng tao. 우리는 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님을 떠났기 때문에 모든 문제가 온다고 말씀드렸습니다. Ano po yung tatlong bagay po na nakita natin problema ng tao? May problema ng kasalanan, sin, Satan, at yung pangatlo po, separation, pagkawanay po ng tao sa Diyos. 여기에 다 사로잡혀 있는데 우리는 이것을 이길 수 없다고 말씀드렸습니다. At itong tatlong bagay na ito, na pinaka-problema ng tao, hindi natin siya kaya on our own. 메시아를 약속하셨는데 그 메시아가 기가 막히게 기름 부음 받은 자라고 한 뜻이고 그 안에 세식분자의 의미가 숨어 있었습니다. At yung ipinangako pong parating na Messiah, na ang kahulugan po ay anointed one, sa loob po nito ay nandun po yung tatlong kahulugan ng true priest, true king, and true prophet. 이건 처음부터 의도된 바. Ibig sabihin po, mula pa sa umpisa, pinlano na ng Panginoon ito. 우리 죄를 해결하는 참 제사장으로 오신다. Na kailangan po natin, yung problema po ng kasalanan, yung sin, ang kailangan po ay true priest. 사단을 이기고 우리를 보호할 참 왕으로 오신다. Yung problema natin ng Satan, ang solusyon nun, yung true, king, na magliligtas sa atin kay Satan. 하나님을 떠나 죽어 있는 우리로 다시 한번 하나님을 만나 생명을 얻게 할 참 선지자로 오신다는 것입니다. Yung ating pagkawanay po sa Diyos, yung separation natin from God, kailangan natin ng true prophet na muli tayong ibabalik po sa Diyos sa pamamagitan po niya. 사단과 죄와 하나님과 단절된 결과로 모든 문제 가운데 있는 영혼들을 건져내시러 오시는 분이 메시아라고 하는 뜻입니다. 처음부터 그런 의미가 들어있었다는 얘기예요. Kaya po ibig sabihin po ng Messiah, mula pa sa umpisa, ang kahulugan po nito, yung Messiah po na yun ang siyang bagahamo sa atin sa problemang ating kinaroroonan, siya lamang po ang tanging 그래서 paraan. 여러분 메시아라고 하는 의미만 제대로 알아도 신앙생활은 달라질 수밖에 없습니다. Kaya naman po mga kapatid, pag nalaman po natin, naintindihan ang tunay na kahulugan ng Messiah, hindi po pwedeng hindi ka magkaroon ng tama at totoong spiritual na pananampalataya. 정말로 수많은 사람들이 예수 그리스도 믿는다고 합니다. Marami pong tao po nagsasabing they believe in Jesus 하지만 Christ. 그들의 삶이 거의 불신자와 별반 다를 게 없어요. Pero po, pag tininan mo po ang buhay mo nila, wala akong pagbabago sa buhay nila. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? Bakit po kaya may ganitong pangyayari? 예수님이 어떤 일을 하셨는지만 정확하게 알아도 이렇게 살지 않을 것인데. Dahil po, madali lang naman sana kung naiisip natin, ano ba yung talagang ginawa ni Jesus para sa atin? 정말 수많은 사람들이 예수 그리스도를 믿는다고 얘기하는데 그리스도가 무슨 뜻인지도 모르고 무슨
무슨 일을 하셨는지도 몰라요. Maraming tao nagsasabing they believe in Jesus Christ, pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng Jesus, hindi nila alam kung ano pong tunay na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanila. 저는 지금의 시대를 그리스도를 잃어버린 시대라고 감히 말씀드리고 싶습니다. Naniniwala po ako at masasabi ko po na itong generation po na ito ay generation po na nakalimutan na at hindi kilala ang Panginoong Hesus. 예수 그리스도 믿는다고 하는 사람들 중에 그리스도가 무슨 뜻인지를 질문했을 때 정확하게 답하는 사람들이 거의 없었습니다. Alam niyo po, ito yung generation po na nagsasabing kilala nila ang Panginoong Hesus, pero pag tinanong mo kung ano ibig sabihin ng Kristo, wala pong may alam kung ano ibig sabihin. 그냥 단어의 뜻을 모르기 때문에 그래 다 그런 의미가 아니에요. At sinasabi nila, ay hindi ko alam yan dahil yan ay word, hindi ko alam ang meaning. Hindi po pwedeng ganon. 그 말은 그리스도가 무슨 존재인지 그리고 우리 인생의 문제가 뭔지를 사실은 다 모른다고 해요. 과언을 얘기해도 과언이 아니라는 얘기예요. Alam mo, hindi po pwedeng sabihin natin na kilala natin ang Panginoong Jesus, pero hindi natin alam kung sino si Kristo, ano ang ginawa niya para sa atin. 예수를 믿는데 그리스도가 어떤 존재인지도 모르고 그리스도가 도대체 누구인지도 모르고 그리스도가 왜 그리스도인지 그런 배경이 하나도 없다는 얘기입니다. At wala mong background, hindi alam, kilala natin si Jesus, pero hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng Kristo, sino po ba siya, at kung anong ginawa niya para sa atin. 여러분, 수많은 사람들이 예수님이 그리스도 있다, 요거 전하다가 순교당했습니다. Marami pong tao po sa kanilang pagpapahayag that Jesus is the Christ ay nagpakamartir, namatay po sila. 지금도 수많은 사람들이 예수님을 얘기하지만 그가 메시아가 아니다라고 얘기하는 것이 유대인입니다. 예수 얘기합니다. 하지만 메시아가 아니랍니다. Marami pong tao nagsasabing tama yan si Jesus, pero they don't believe in na siya po ay Kristo. Yung mga Jewish people, yung mga Hudyo po, hindi sila naniniwala. 무슬림도 예수님 얘기합니다. 그냥 선지자 중에 하나라고 얘기합니다. At maging po ang mga Muslim po, naniniwala sila kay Jesus, pero naniniwala sila na siya ay isa lamang sa mga propeta. 여러분, 우리 하나님께서 인류를 구원하기 위해서 보내신 분이 메시아다. 이렇게 하나님 이름 지어졌다. 지으셨다. 그 하나만 깊이 생각해봐도 이 안에 엄청난 게 들어있습니다. Kaya mga kapatid, kung iisipin lang po natin na ang Panginoon, siya po ay nagpadala po ng Mesaya para sa ating kaligtasan. At kung yun po ay ating po lubos sa mauunawaan, hindi po imposibleng dapat may mangyari sa buhay po natin. 여러분이 알듯이 성경은 구약과 신약으로 이루어져 있습니다. Alam po ninyo mga kapatid na ang Biblia po meron siyang luma at merong bagong tipan. 약속이라고 하는 뜻이죠. Ibig sabihin po meron siyang covenant, may promise po sa atin. 구약은 메시아가 오실 것이라고 하는 것의 약속이고 Ibig sabihin po sa Old Testament, ito po'y nangangako na meron pong Mesiya, may tagapagligtas na darating. 신약은 그 메시아가 오셨고 다시 오실 것이라고 하는 것의 약속이에요. At yung New Testament po ang nagsasabi na yung Messiah na yun ay dumating na at muling babalik. Yun naman po ang content ng New Testament. 이 성경은 메시아에 대한 약속의 책입니다. Kaya naman po itong Biblia po, ito po'y patungkol sa pangako ng isang Messiah. 그리고 누가 메시아인지를 밝히고 있는 것이 성경입니다. At yung Biblia po ay nagpapakita kung sino ang Messiah. 그런데 지금 이 시대는 예수님을 알지만 그리스도를 잃어버렸어요. Kaya pero ngayon po ang generation, kilala si Jesus, pero hindi nila kilala kung sino ang Kristo. 제가 너무 비약해서 설명하는 것일 수도 있지만 예수 그리스도를 노래하지만 그리스도가 어떤 존재인지 모르는 이상한 시대를 살아가고 있습니다. Ang mga tao po, pwede po natin masabi na tayo pinamumuhay sa mundo na kung saan kilala natin si Jesus, pero hindi natin siya kilala bilang Kristo. 성경은 300여 가지, 심지어 400여 가지, 어떤 신학자들은 450여 가지라고 표현합니다. 메시아에 대한 예언이 기록되어 있습니다. Makikita po natin, sabi po ng mga Bible scholars, na around 300 po ng propesya ang nagsasabi na mayroong parating po na Messiah. 아까 말씀드렸듯이 구약 성경 통해서 참 제사장, 참된 왕, 참 선지자로 반드시 오실 것임에 대해서 약속하셨습니다. At tulad ng sinabi po natin kanina, doon sa Old Testament, ay nangako na po sa atin na mayroong darating na true king, may true priest, and true prophet. 그래서 우리를 사단의 손아귀 에서 죄 가운데서 하나님과 떠나 있는 사망 가운데서 우리를 건져내실 것에 대해서 약속하셨습니다. Kaya naman ang Panginoon po nangako po sa atin bilang sa mga tatlong bagay ho na yung true priest, true king, true prophet, na yung
problema natin kay Satan, problema natin po sa kasalanan, at sa pagkakawalay kay Lord, ay masusolusyonan dahil sa Messiah. 하지만 그 그리스도는 그 정도의 분이 아니라는 것입니다. Pero ang Panginoon ho natin, hindi lang po ganun. 우리 입장에서 볼 때 우리를 사단보다 강하고 우리 죄를 해결하고 하나님 만나게 하신 우리 입장에 봤을 땐 대단한 분이지만 사실 그분은 하나님이시라는 겁니다. Pero tandaan ho natin, tingin po, pwede natin maisip lang na siya po yung Diyos na matay para sa ating kasalanan, siya po yung naparito para tayo iligtas. Ngunit tandaan ho natin na ang Panginoon siya ay Diyos. 이사야 9장 6절 7절 한번 보시도록 하겠습니다. Tingnan ho natin po ang Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Ano po sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6 to 7? Basahin po natin lahat, mga kapatid. 1, 2, 3, go! Basa. Sapagkat walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito ngayon. Mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. 여러분 똑같은 단어를 쓰지만 의미를 달리 사용하는 분들이 많습니다. Alam niyo po, may mga taong pareha po ang ginagamit na salita, pero iba po yung kaluhulugan na sinasabi. 유대인이 믿는 메시아와 우리가 믿는 메시아에 관한 차이가 있습니다. Yung pinaniniwalaan po Messiah ng mga Jewish people, itong ating Messiah na ating pinanampalatayaan ay may pagkakaiba. 기름 부음 받은 자라고 해석을 하고 At pwede natin isipin po na sila po yung mga inanoy. 왕 제사장 선지자라고 해석을 합니다. Isipin mo na true prophet, true king. 근데 우리가 알고 있는 거는 유대교는 여호와 유의 사상입니다. Pero ang mga Jewish people po hindi sila niniwala doon. 그래서 기름 부음 받은 자가 메시아가 기름 부음 받은 자도 맞고 왕과 제사장 선지자가 맞고 하나님 보내실 자가 맞지만 그는 하나님은 아니라는 거예요. Sila po yung naniniwala na tama si Jesus ay yung Messiah ho, na siya ay true priest, true prophet, true king, pero hindi sila naniniwala na siya ay Diyos. 하나님이 보내신 자지 하나님 아니다. 이게 유대교가 믿고 있는 메시아라고 저는 알고 있습니다. At yun po yung paniwala ng mga Hudyo na tama siya ay Messiah pero hindi siya Diyos. 하지만 우리는 어떻게 믿고 있냐? 그 메시아가 하나님의 아들 메시아라고 믿고 있는 것입니다. Dahil naniniwala ko tayo dahil alam po natin na yung Messiah na yun, He is the Son of God. 그가 하나님이시면서 육신을 입으신 분이라고 우리는 믿고 있는 것입니다. Naniniwala ko tayo na siya po ay Diyos na nagkatawang tao sa katawan ng Panginoong Kristo. 똑같은 단어를 쓰면서도 다르게 믿고 있습니다. Kaya na may mga tao po parehong ginagamit yung salita, pero magkaiba yung pinaniniwalaan. 하물며 그를 친데 이 메시아의 정확한 의미를 알지 못하고 메시아가 우리 인생 가운데 무슨 일을 하시는지 정확하게 알지 못하는데 우리 신앙이 올바를 수 있겠는가 한번 생각해 볼 필요가 있다는 거예요. Kaya kailangan natin isipin na tayo po ay naniniwala sa Messiah, pero kung di tayo naniniwala na siya po ay Diyos, kailangan natin i-check kung ating pananampalataya. 이 메시지를 가지고 전 세계에 갔습니다. At itong message na ito po ay dala-dala ko po at maraming bansa na pong aking napuntahan. 저는 신학자가 아닙니다. Ako po ay hindi isang Bible scholar. 제가 전하는 내용 가운데 뭐 이렇게 수정해야 될 부분이나 보완해야 될 것이나 부족한 것이 많다고 저는 그렇게 알고 있습니다. Ako naniniwala po ko na kahit sa aking pagbabahagi, marami pa po kakulangan, marami pa pong bagay na hindi sapat na naibabahagi. 저는 신학자 입장으로 쓴 게 아니라 정인 입장으로 썼습니다. Ako po hindi nandito na magbabahagi bilang isang scholar, kundi isang witness sa totoong ebanghelyo. 왜 이토록 교회가 그리스도를 잃어버렸을까? Na bakit kaya ang aming pong iglesia ngayon ay kinalimutan na ang totoong kahulugan ng Kristo? 어찌하여 그리스도를 이렇게 놓쳤을까? Paano kaya nila na-miss o nawala sa kanila ang tunay na kahulugan ng Kristo? 여러분 제가 밑에 메시아를 대망하는 이스라엘이라고 저는 이유가 있어요. Kaya po dito po sa inyo pong mga booklet, makikita nyo ng Israel po, sila po yung nag-long para sa Messiah. Bakit po kaya? 적어도 이스라엘이 받은 축복은 뭐냐면 적어도 이 사람은 예수님이 오시기 전에 이 이스라엘은 메시아를 대망했다는 거예요. Ibig sabihin po, ang pagpapala na tanggap po ng mga Israel, ay talaga sila nag-abang, naghintay po sila sa parating po ng Messiah. 온전하게는 알지 못했지만 그래도 메시아를 소망하고 있다가 예수님 딱 나타났을 때 이 예수가 그리스도다 이렇게 알았다는 얘기예요. Ibig
Ibig sabihin po sa kanilang paglulong po ng Messiah, talagang matagal na panahon, they are waiting, naghihintay po sila. At nung dumating ang Panginoong Jesus, sinabi nila na siya nga ang Messiah. 근데 우리는 그걸 잃어버렸어요. Pero yun po ay nakalimutan mo natin. 그냥 한꺼번에 예수 그리스도 믿는다고 얘기하면서 이 그리스도가 어떤 존재인지를 놓쳐버렸어요. Nakalimutan mo natin, tama, si Jesus, we believe and naaalala natin siya. Pero nakakalimutan natin kung sino si Jesus bilang Kristo at kung anong klaseng Diyos po siya. 여러분 사마리아 수가성 여인이 한번 고백을 보세요. Tingnan mo natin po yung naging confession po ng isang Samaritan 그때 woman. 당시에 남편 5 있었고 6번째 남편하고 살았다. 이거 보통 여인 아닙니다. Diba ho, alam po natin na hindi yung ordinaryo babae itong namit ng Panginoong Jesus na siya'y nakalimang asawa na at may kasama siyang pang-anim na asawa. 손가락질 받던 여인이에요. Siya po yung babae po na talagang pinag-usap-usapan ng mga tao. 그야말로 죄인 중에 괴수라고 해도 객관적으로 죄인 중에 괴수라고 해도 뭐 이렇게 관이 아닐 그런 여인입니다. At ito pong babae na ito talaga, kung masasabi namin, he is the worst among all sinners sa dami ng kanyang pong ginagawang kasalanan. 그 여인이 하는 말 보세요. Pero ano po bang sinabi po nitong babae ito? 여자가 이렇게 그리스도라 하는 이가 오실 줄 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시니. Well, ano sabi po ng babae ho? Sabi ho sa John 4:25, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. At kung siya po'y darating, ipapaliwanag niyang lahat na ito sa atin. 쉽게 얘기하면 메시아가 오면 끝난다는 거지. Ibig sabihin po, sa madaling salita, pag dumating yung Messiah, tapos na ang lahat ng bagay. 메시아가 우리 인생 가운데 임하면 끝난다. Ibig sabihin po, ang Messiah, pag dumating na sa ating buhay, lahat po'y tapos na. 메시아가 우리 민족 가운데 임하면 끝난다. 이렇게 메시아에 대한 믿음이 있었다는 Ibig 얘기예요. sabihin, meron siyang panampalataya na kapag ang Messiah dumating na sa aming kalagitnaan sa aming bayan, wala na kaming dapat isipin. 이 위대한 메시아를 우리가 잃어버렸습니다. Pero iyon po yung ating pong nakalimutan, tayong mga present Christian, patungkol sa Messiah. 이미 알고 있고 이미 믿고 있고 심지어 이미 우리 가운데 계시면서 불구하고 우리가 이 그리스도의 의미를 잃어버렸습니다. Kaya sa kabila ng tayo nakakilala na, meron tayong panampalataya, pero nakalimutan natin kung ano ibig sabihin ng Messiah at ng Kristo, anong tunay na kahulugan po nito. 저는 오늘날 교회가 유대교화 되어 간다는 것에 대해서 굉장히 심각하게 느끼고 있습니다. Nararamdaman ko po na ang church ko ngayon ay nandoon na po sa punto na nakakalimutan nila ang kahulugan po ng Panginoong Jesus at pumapalo na po sa panampalataya ng mga 하나님도 있고 성경도 있고 율법도 있고 열심도 있고 다 있는데 그리스도만 없는 유대교. Meron po nangyari mo, naging Jewish na po yung paniwala natin na meron pong Diyos Ama, meron pong Panginoong Jesus, meron pong mga laws na dapat sundin. Ngunit nakalimutan na kung sino ang Panginoong Jesus bilang Kristo. 예수님이 메시아로 오셨는데 우리 인생들이 예수님을 믿는다고 하면서 예수가 누군지 몰라요. Tayo po naman naniniwala sa Panginoong Jesus. Ngunit nung dumating na sa ating buhay, nakalimutan natin at hindi natin alam kung sino si Jesus bilang Kristo. 쿠바에 갔을 때입니다. Nung ako po'y pumunta ko sa Cuba, 제가 예수가 그리스도라고 계속 전하는 어떤 한 신학자가 질문했어요. pero habang ako po'y nagpapahayag na si Jesus ay Kristo, Jesus is the Christ, may isang pong scholar ang lumapit po sa akin. 저는 예수님을 주라고 전했습니다. At ako po, sinabi ko po na si Jesus ay Panginoon. 당신은 지금 예수님을 그리스도라고 전하고 있습니다. At sinabi ko sa kanya na, sinabi niya ko sa akin, hindi ba sinasabi mo na si Jesus ay Kristo? 우리가 틀렸습니까? 아니면 우리가 뭐가 서로 다릅니까? 이렇게 물었습니다. At tinanong niya ko sa akin, ano bang pagkakaiba? Ano bang pagkakaiba ng paniniwala natin? 제가 이렇게 설명했습니다. At ako, ito po yung aking paliwanag sa kanya. 내가 결혼을 하는데 내가 이 사람을 내 아내로 모셔드리는데 이 아내가 내가 누군지 몰라. Ibig sabihin po, itong tao na to, sinasabi ko siya yung aking asawa, pero hindi ko siya kilala. 있을 수 있는 일이냐? Pwede po ba yun? Sabihin mong asawa mo siya, pero hindi mo kilala? 이 사람이 누군 줄 알고 내 평생에 같이 갈 사람은 내가 아내로 맞아들여야 되는 거 아니냐? Di ba, hindi po ba masasabi mo lang na siya yung asawa kung siya tunay mong kilala at magiging kasama mo habang buhay bilang iyong katuwang sa buhay? 다른 얘기가 아니고 올바로 알지 않은 얘기다. Hindi po ba yun po yung ibig sabihin po nun? 당신 인생을 드릴 그 예수님, 그가 누구냐는 것이. Ang ibahalaga po ay yung sinasabi mong Jesus, sino po ba siya? Kailangan nating malaman kung sino po siya. 그 예수님이 누군지에 대한 질문은 너무나 중요한 질문 아니냐? Napakahalaga po ng katanungan na kung sino ang Panginoong Jesus. 일평생 이스라엘 백성들이 물었던 질문 아니냐? 예수 보고 당신 누굽니까?
누굽니까? Itong mga Israelita po, tinatanong nila, sino ba itong Jesus na to? 당시 우리가 기다렸던 그 메시아가 맞습니까? 이게 이스라엘 모든 사람들에게 있었던 궁금증 아니냔 말이에요. Ang mga tao po, alam po nila na ito po yung hinihintay nilang Jesus na Messiah, pero hindi nila kilala bilang Kristo. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것은 객관적인 사실이고 그 객관적인 사실을 나의 주인으로 모시는 것은 주관적인 사실이에요. Alam niyo po ba, yung reality po na hindi lamang natin dapat alam na si Jesus ang dumating para sa akin, yung gospel na yun, kundi itong ebanghelyo na to ay dapat po pumunta sa ating mga puso at magkaroon ng sentro, maging may-ari po ng ating mga buhay. 제가 조금 흥분한 걸 용서하시기 바랍니다. Medyo na-excite po tayo, kaya patawarin niyo po ako. 정말 수많은 나라를 가보고 수많은 교회를 경험하고 목회자들을 경험하면서 이건 지금 교회의 문제가 아닙니다. 너무 중요한 진리의 문제. Alam niyo po, sa maraming beses na pumunta ako sa iba't ibang churches po, talagang seryoso po yung ganitong problema sa mga pastor, maging sa mga members mo sa church. 교회에 그리스도가 약화되어 있습니다. Ang nangyari po, yung Kristo po sa bawat isang church ay paunti nang bumaba at humina na ang kahulugan. 조금 과하게 설명해서 그리스도를 잃어버렸습니다. Nag-explain lang ng scientifically tungkol kay Kristo, nakalimutan na ang tunay na kahulugan ng Kristo. 이게 사실이라면 사실은 답은 의외로 간단할 수 있습니다. Alam niyo po, paniniwalaan mo natin na ito ang katotohanan, kaya natin ito matanggap po ng madali at mabilis lang sa ating buhay. 사도들이 성전에 있든지 집에 있든지 예수님이 그리스도라고 가르치기와 그 전도하기를 그치지 아니하였던 바로 그거 회복이 된다면 Ibig sabihin po, tayo po, kung maalala natin yung ginawa ng early church, nasa bahay man sila, nasa iglesia man sila, walang humpay yung kanilang pagbabahagi na si Jesus ay Kristo. 우리 하나님은 다시 우리에게 기회를 주실 줄로 믿습니다. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay bibigyan ko tayo ng muli ng panibagong pagkakataon na chance. 시편 23편 1절에 여호와는 나의 목자신 내게 부족함이 없으리로다. Ano po sabi ko sa Psalm 23 po na ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. 동일하게 그 예수님이 나의 그리스도이시고 나의 주라고 하면 어떤 것도 부족함이 없습니다. Ano ibig sabihin po, kapag yung Panginoon Jesus na Kristo ay maging Kristo ko din, maging Panginoon ko, anong sabi? Wala akong pagkukulang po. 우리가 믿고 있는 그 그리스도는 하나님이시기 때문에 Na yung Kristo na yun, walang iba kundi ating Panginoon. 네, 조금 정리해 보도록 하겠습니다. At medyo i-summarize mo natin. 우리는 메시아가 절대적으로 필요한 인간입니다. Tandaan mo natin ang Messiah, we need Him, absolutely need Christ. 메시아만 필요합니다. Kailangan mo natin ang Messiah. 메시아만 우리를 건져낼 수 있습니다. Kailangan sa pamamagitan lamang ng Messiah, pwede tayong mailigtas. 그래서 성경은 메시아를 약속하신 것입니다. Kaya naman po sa Biblia, nangako po ito ng Messiah. 성경은 메시아에 관한 약속입니다. Kaya naman ang Biblia po ay patungkol po sa Messiah. 2000년 전에 예수님께서 오셔서 당신이 그리스도이심을, 당신의 메시아심을 밝히신 것이 성경입니다. Kaya naman 2,000 years ago, yung pinangakong Messiah ay nagkatawang tao sa Panginoong Jesucristo at talagang tinahak ang landas ng pag-iisang Messiah. 메시아는 기름 부음 받은 자입니다. Ang Messiah po ay mga anointed one. 왕, 선지자, 제사장입니다. Yung mga priest, king, and prophet. 구약의 모든 구약의 사실은 그 새 직분자의 기록이라고 해도 과언이 아닙니다. At hindi po kasinungalingan yung sinasabi ko sa Old Testament na pinangakong Messiah. 사단을 이기는 참된 왕이며 죄를 해결하는 참 제사장이며 하나님 만나게 하는 참 선지자라고 설명드릴 수가 있겠습니다. At madaling makita natin na ito po'y nagpapatunay na ang Messiah ang siyang magtutugon ng problema ko sa kasalanan, problema ko kay Satan, at problema ko sa ating pagkahiwalay sa Diyos. 그 메시아는 우리 인생의 문제를 해결할 뿐만 아니라 모든 문제 가운데 빠져있는 인간을 능히 구원하실 수 있는 하나님이십니다. At yung Messiah mo na yun, hindi lamang po tayo kayang iligtas sa ating mga problema dito sa mundo, kundi yung Messiah na yun ang maghahango sa atin mula sa problema ko ng buong sanlibutan. Dahil siya po ang may kaya lamang gawin ito. 그분이 나의 목자이시냐, At siya po yung ating pong pastor. 그분이 나의 그리스도, 나의 주님이시냐, 어떤 것도 부족함이 없습니다. Siya po yung ating Kristo, siya yung ating Panginoon, ang may-ari ng ating buhay, kaya wala tayong pagkukulang. 우리는 메시아를 대망했던 이스라엘처럼 메시아를 대망하는 정말 메시아의 의미를 알고 메시아를 바라보는 그런 은혜가 있어야 되겠습니다. Kaya kailangan mo natin muling tingnan ang Panginoong Jesus bilang Messiah. Kung paano hinintay siya ng mga Israelita, ganun din po dapat ang maging puso ng bawat isa. 하나님의 크신 은혜가 있기를 바랍니다. At niniwala po ako ng pagpapala ng Panginoon ay nasa